Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa bagong taon na. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtatangkilik sa ating gawain ng Panginoon. At alam ko naman na kaya po kayo nandito dahil po sa salita ng Diyos, pare-pareho lamang po tayo nandito sa awat biyaya lamang po ng Diyos. Wala ho tayong mga bagay na naiambag sa buhay natin, kundi tayo po ay tumanggap lamang ng biyaya at awa ng Diyos sa atin. Ano ba yung mga awa ng Diyos sa atin nung tayo ay naligtas, tayo ay pinatawad, tayo ay naging banal sa mata niya, tayo ay pinagpalat pinaburan, tayo ay pinagaling sa ating mga sakit at karamdaman. So ibig sabihin nun, panampalatayanan po natin yung tinapos po niya. Yun po yung pagkakaiba po natin. Kaya lahat po tayo ay pantay-pantay, wala pong nagmamalaki ho sa atin, tayo po ay kinahabagan lang ni Kristo. So para mangyari ho sa atin yan is, ang sekreto lang po dyan ay panampalatayanan po natin. So announcement lamang po, next week po ay tayo ay may Zoom meeting na po. Kaya lang dapat kasi ngayon, kaya nga lang kasi wala pa akong magandang instruction tungkol sa Zoom meeting. So ang gagawin po natin ay mamayang gabi, mag-share na po ako ng post regarding doon sa ating permanent link sa ating Zoom meeting. Ang Zoom meeting po ay mas enhanced kumpara dito sa Google Meet at marami itong feature at hindi na ho tayo aalog-alog dito kasi 100 lamang po ang kaya nitong Google Meet. Dati nag-apply na ako ng 500 person. Parang wala parang hindi nangyari. Kaya sabi ko ayoko na kay Google Meet. Ever since pa na talagang ginagamit namin. So ibig sabihin next week po, huwag na po kayo mag-expect na ang link na to ay gamitin natin. So gagamitin na po, mag-send na po ako mamayang gabi ng permanent link sa ating Zoom. So pakiusap lang po kung kayo po ay gumagamit ng mobile phone, kindly download sa Play Store o sa ating Google Store or kung saan man yung store na yan sa inyong application. Kung magamit kayo ng Android or Apple, paki-download lang po yung Zoom. Kaya ngayon po, maraming salamat po. Tayo po yung magsisimula muna sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Ako po ay nananalangin na naway maging matagumpay ang aming mga pag-uusapan at yung ating covenant, Panginoon, na kayo po ang mangungusap sa amin, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang magbigay, Lord, ng kaliwanagan sa nagtuturo na kagaya ko at sa mga nakikinig na kagaya nila. At nananampalataya ako, Lord, na simula nung tinanggap ka namin, kasama ka na namin sa simula pa lamang. Kaya yung mga pagkaunawa namin sa salita ng Diyos ay hindi po galing sa aming karunungan, kundi ito po'y karunungan mo. At salamat po, Panginoon, Lord, sa ginagabayan mo po kami. Patuloy po kayo mangusap sa aming pag-aaral at patuloy mo pong i-bless yung mga uma-attend ngayong gabi sa 75 persons o 83 persons na umattend ngayon. Salamat po sa buhay nila. Alam ko, Panginoon, na sila'y nandito dahil sa iyo. Ikaw po ang dahilan, Panginoon, kung ba't kami naandito, Panginoon. Wala nang ibang mga agenda, Panginoon, kundi ikaw ang aming tinataas sa gawaing ito, Panginoon. Wala nang ibang pangalan ang itataas, Panginoon, kundi ang Panginoong Hesus lamang, ikaw, O Diyos, ang pararangal namin sa gabing ito. Nice po namin kayong pag-usapan, kaya tuloy po kayong mangusap. At maraming salamat sa iyong Santong Spiritong Banal sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yan po ang ating tunay na Diyos. Wala hong iba ang ating tayong tinataas dito sa channel na ito, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Walang pastor, walang sino mang, kahit ako, no? Hindi ko tinataas sa sarili ko dito. Ang tinataas ko ang ating Panginoon. At ako ay mensahero lamang. At malaki ang pananagutan ko sa Diyos kapag nagturo ko ng maling gospel. Alam nyo na, kapag ang pastor nagturo ng maling gospel, ang sabi doon ay anathema, will go to hell. Ayoko mapunta ng impyerno, kaya nais ko magturo ng totoong gospel. Okay, so speaking of gospel, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na may mga terms at mga
nakasanayang salita tayong mga born again na dapat natin i-unlearn. Kagaya ng paano ba maligtas? Ang sabi ng iba, tanggapin mo ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So naririnig niyo ho ba yun? Yung word na, kailangan tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Di ba? So, pangunahan ko na kayo mga kapatid, yung ganong klaseng simple evangelism po ay pasa-pasa. Ang tanong, nasa Bible ba talaga yun na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Saan galing sa Bible ho yun? Ang alam ko, ito yung sinabi sa Bible. Una, yung John 1:12. Ang sabi kasi dito sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumatanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So malamang dito nila nakuha yung verse na yun. Pero ang point kasi dito ay tumanggap lang. Pero yung tagapagligtas ng iyong buhay, parang saan nila nakuha yun, ano? Sa magandang balita, ito po yung sinabi, sabi rito, no? Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero ang tinuturo ng mga perverted gospel, kailangan mong tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang namis nila, ito, yung nanalig. Yun ang problema. Di ba? Ang sinabi lang tanggapin. At meron pang mga born again Christian na nagtuturo ngayon na parang kailangan ay relasyon sa Diyos. Di ba? Kailangan mo makapagrelasyon. Di ba? Ayun yung mga, anong relasyon? Guys, tinan niyo yung mga turo na to. Anong relasyon sa Diyos? Ang alam kong relasyon sa Diyos, nagbubunga yan after mo maligtas. Pero para maligtas ka, kailangan mo daw ng relasyon sa Diyos. Anong relasyon? Ano ba si Jesus Christ dito? Napunta ba rito sa lupa para lang makapag-BFF? Ano, BFF lang ba ang gusto ni Christ dito? Relasyon. Guys, hindi malinaw po yung ganyang gospel. Dapat kasi natin malinaw, ano ba yung dapat nating maintindihan? Okay, ganito po yan mga kapatid, no? Remember po, si Apostol Juan, tinanggap po siya po ay tinawag ng Panginoon para sa mga Hudyo. Alam naman po natin, ang mga disipulo ni Kristo, tinawag po siya para sa mga Hudyo. Kaya ang sabi niya dito sa John 1:12, ang sino man tumanggap at nanalig. Dalawa, no? Tumanggap at nanalig. Dapat kasi maging malinaw sa atin, alin dito yung tinanggap at alin dito na iyong pananampalatayanan. Dalawa kasi. Di ba? Dalawa ang binabanggit dito para daw ikaw ay maging anak ng Diyos. Di ba? Remember guys, ang kausap ni Juan dito, ang audience niya na mga kapatid, alam naman natin na ang mga Hudyo ang audience niya. Pero yung truth naman dito, totoo naman yun na kapag tumanggap ka at nanalig ka, ay pinagkalooban ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero kung tutuusin, ang thought dito, nawala yung pananalig. Alam naman natin, sa John chapter 3 verse 16, ang sino man ang palataya sa Kanya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung karapatang maging anak ng Diyos ay assurance ng iyong salvation. So ang tanong kasi dito, ano yung nanalig? Ano dito yung tumanggap? Ano yung tatanggapin mo? Ano yung pananalig? Remember, ang sa mga Hudyo to mga kapatid, meron silang dapat tanggapin. Ang dapat tanggapin kay Kristo na siya ay hari ng Israel. Remember, tingnan niyo itong bago mag John 1:12, tingin tayo sa context. Ano ba ang context dito? Ang sabi rito, no, naparito siya sa kanyang bayan. Ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. So ano bang pagtanggap ang sinasabi rito bilang ngayong kababayan? Ano ba yung kanyang bayan? Ang bayan ay Israel. Ano yung tatanggapin kay Kristo? Yung kanyang pagiging hari. Pagiging hari nino, hari ng Israel. Yun po yung context po dito. Kaya pagdating ng John 1:12, merong word na tanggapin at manalig. So tatanggapin mo siya bilang hari ng Israel. Ang tanong, Israel ka ba? Hudyo ka ba?
Pero the point is, meron din naman nananalig. Yung faith. Yun ang maganda rito, pareho din. Ngayon, para maging malinaw sa ating mga Kristiyano, paano ba maging anak ng Diyos sa ating mga Kristiyanos? May nabanggit ba si Apostol Pablo dito? Remember, si Apostol Pablo tinawag sa mga hentil. Di ba? So, ang point kasi dito, pareho din ba sa mga hentil? Kasi ito sa mga Hudyo to eh. Ang para maging anak ng Diyos sila, kailangan nilang tanggapin si Kristo bilang hari. Kasi ang pinag-uusapan dito, naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Eh ano ba yung hindi tinanggap sa kanya? Yung pagiging hari, pagiging mesayas ng mga Hudyo. Kaya itong John 1:12, tumutukoy ito kung paano maging anak ng Diyos ang isang Hudyo, hindi po sa atin ito. Alam niyo kung ano yung nasa atin. Kapareho din naman ito. Ito ay nakasulat sa Galatians 3:26. Tingnan niyo dito manalaman nyo yung tamang rightly dividing the scripture. Yung John 1:12, kapareho din ng Galatians 3:26. Pero sa 3:26 iba. Tingnan niyo Sabi rito, no? Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. So pareho din, di ba? Ano pagkakaiba? Walang pagtanggap. Pananalig lang kay Kristo ang pagiging anak ng Diyos sa ating mga hentil. So yun ang pagkakaiba natin sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, kailangan nilang tanggapin muna ang nila si Kristo bilang kanilang hari at manalig kay Kristo para maging anak ng Diyos. Sa ating mga hentil, walang pagtanggap. Wala tayong tatanggapin kay Kristo. Ang gagawin lang natin, panampalatayanan, yung ginawa ni Kristo. Yun po yung pagkakaiba natin. Takang-taka ako sa mga born again, sa ating mga born again Christian, mga pastor, kailangan tanggapin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Ang tanong kasi, nasa Bible ba yun? Tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas? Saan nakuha yun? Alam nyo, na-trace ko, saan nakuha yung word na salin-salin na mga sabi-sabi? Wala naman sa Bible yan, tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Wala po sa Bible yung mga kapatid. Galugarin nyo ang Bible, wala pong ganon. Ginalugad na natin yung pagtanggap. John 1:12 tsaka Galatians 3:26. Pareho silang may faith, pero yung pagdating sa mga Hudyo, kailangan nilang tanggapin si Kristo, hindi tagapagligtas, kundi bilang hari. Remember, ang gospel ni John is gospel of God's kingdom, hindi God's grace. Pag hindi natin dinivide ang scripture, malilito tayo. Kaya ang John 1:12, pwede rin yan, pero mas accurate sa ating mga hentil, itong Galatians 3:26. Pananalig lang, faith kay Kristo. Ngayon, pagkakaiba natin sa mga Hudyo? Pareho silang ligtas, tayo ligtas, sila ligtas. Ang requirement sa kanila, tanggapin nila si Kristo bilang kanilang hari at panampalatayanan si Kristo, sila iligtas. Tayo, hindi natin tatanggapin si Kristo bilang hari. Literal na hari, Yung iba naman, mamimiloso po. Ano yun? Dapat hari naman talaga si Kristo spiritually. Oo, naandun na tayo. Spiritually, hari talaga siya. Pero yung pagiging hari niya, yung literal na paghahari niya, hindi natin siya pwede maging hari kasi hindi naman tayo Hudyo. Si Kristo, sa second coming niya, magiging hari siya ng Israel. Magiging Messiah siya rito. Pilipino tayo, hindi naman tayo Israel Ang taas tayong mga hentil, ang magagawa lang natin kay Kristo is panampalatayanan yung ginawa niya. Ano ang pagkakaiba ng pagtanggap kay Kristo sa pananalig kay Kristo? Ang pagtanggap kay Kristo ay ano yung tatanggapin mo sa Kanya? Ang problema, yung mga perverted, hindi nila inalam to. Sila, pag may nakita silang sinabi sa Bible, sila na daw yung kausap. Kaya yung John 1:12, sila nag-interpret nun, tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi naman gano'n. Alam niyo kung saan galing yung word na tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas? Alam niyo kung saan galing yun? Mga kapatid, nang galing huyaan kay Eddie Villanueva sa mga taga-JIL.
Diba? Si Eddie Villanueva, siya yung pasimuno niya na word na tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Oh, ayun na, salin-salin na yung mga pastor, salin-salin na yung mga elder mula nung 1980s hanggang sa panahon natin yung tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Yun daw ang kaligtasan. Mali po, ang kaligtasan po kay Kristo, yung panampalatayanan mo, yung ginawa niya. Iba yung nanampalataya kay Kristo, iba yung nanampalataya sa ginawa ni Kristo. Ang hindi naging malinaw sa panahon natin ngayon, yung ginawa ni Kristo hindi malinaw. Oh. Hindi nila alam na si Kristo pinatawad ng ating mga kasalanan forever. Oh. Kaya tayo ligtas forever. Kaya tayo banal forever. Hindi nila alam yun. Kaya tinan mo sila, no, yung mga perverted Christian, tanggapin daw si Kristo bilang tagapagligtas, pero kailangan mabuhay ka sa kabanalan. Kailangan kong humingi ng tawad sa Diyos araw-araw. O, halatang hindi nila alam yung tinapos na gawa ni Kristo. Guys, ang kaligtasan po ay nasa tinapos na gawa ni Kristo, the finished work of Christ. Yun ang ating panampalatayanan. Ano pananampalatayanan mo yung Kristo? Ang tanong, ano ba ginawa ni Kristo sa atin? Hindi naging malinaw sa mga born again, sa mga Pentecostal. Isa-isahin ko na yung mga church, ha? Iisa-isahin ko sila, yung mga Assemblies of God, Pentecostal, mga taga-JIL, taga-Word of Hope, taga-Love of Christ, lahat ng mga kilalang church, mga taga-Bread of Light, CCF, iisa ang sinasabi nila, tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi malinaw sa kanila yung tinapos na gawa ni Kristo. Oh. Dapat kasi maging malinaw sa atin, ano ba yung finished work of Christ? Una, pinatawad ka forever, ligtas ka forever. Once saved, always saved. Yun yung tinapos ni Kristo. You are charito, pinagpalat, pinaburang ka na. Oh. Hindi ka gustuhan ng Diyos na maghirap tayo. Nais ng Diyos na tayo managana dahil si Kristo ay naghirap para tayo managana. Yun po yung gospel. Yun ang hindi nila alam. Ang alam nila by works. Kailangan sumunod sa utos ni Kristo, halo-halo. Si Kristo naging kautusan na. Ah. Ngayon linawin natin mga kapatid, para maligtas ka, panampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. May ginawa po siya. Pag naiintindihan mo yung tinapos na gawa ni Kristo, hindi ka nahihingi ng tawad sa Diyos araw-araw sa iyong kasalanan. Hindi ka aabuso sa iyong kasalanan. Forever kang ligtas. Ikaw ay malaya. At saka hindi mo na kailangan magluluhod sa Diyos, magmakaawa sa Diyos para ikay pagpalain. Dahil nananampalataya kang anak ka ng Diyos. Pag nananalangin ka na, puro pasasalamat. Bihira lang yung mga hingi-hingi. Oh. Sila, nagpa-fasting pa para humingi sa Diyos. Ano yun? Parang hindi nila alam talaga yung tinapos na gawa ni Kristo. Tayo'y ang isa sa tinapos na gawa ni Kristo, tayo'y pinaboran ng Diyos. Bakit ka pa magmamakaawa sa Diyos? Anak ka na ng Diyos. Pasalamatan mo, yung binigay niya sa iyo, ibig sabihin, yung hiningi mo, binigay na niya. Ang tunay na anak ng Diyos, nagpapasalamat sa Diyos. Kahit na hindi na humingi, sinabi na nga ni Jesus Christ, kahit hindi pa kayo humingi, alam na ng Ama sa langit ang inyong kahilingan. Bakit ka pa hihingi sa Diyos? Sinagot na nga ng Diyos ang panalangin mo. Bakit magpapapray over ka pa pag may sakit ka? Pinagaling ka na ng Diyos. May tinapos siya sa krus. Hindi kasi nila alam yung tinapos na gawa ni Kristo. Enerong-enero, naninermon talaga ako. Panahon na mga kababayan kong Pilipinas, dapat niyong maintindihan yung tinapos na gawa ni Kristo. Hindi kasi naging malinaw sa mga pastor, tanggapin si Kristo. Ano tatanggapin mo kay Kristo? Oh. Ano, hindi malinaw yung turo nila. Kailangan mo tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Ano nga yung ginawa ni Kristo? Ano nga?
O, di ba? At yun yung pinag-aaralan natin ngayon, yung tayo mga nasa full grace. Malinaw sa atin yung finished work of Christ. Mahalago yung tinapos niya. Tayo mga hentil, mahalaga sa atin yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Sa mga Hudyo, kailangan nilang tanggapin si Kristo bilang hari nila at Mesayas nila. At panampalatayanan si Kristo para sila'y maging anak ng Diyos. Tayo, hindi na kailangan natin tanggapin si Kristo bilang hari kasi hindi naman tayo Hudyo, hindi tayo Israel. Si Kristo maghahari sa Israel. Pagdating niya rito sa lupa. Tingnan nyo guys, no? Dalawa po ang taong kinakausap sa Bible, o tatlo pala, sorry. Hudyo, Kristiyano, at Hentil. Ang kaligtasan sa Hudyo at sa mga Hentil magkaiba. Ang kaligtasan sa Hudyo, kailangan nilang tanggapin si Kristo bilang kanilang hari at panampalatayanan yung ginawa ni Jesus sa krus para sila ay maligtas at para sila ay maging anak ng Diyos. Ayun po yung nakasulat sa John 1:12. Hindi sa atin ng John 1:12. Ang sa atin po ito, Galatians 3:26. Pananalig lang, faith lang kay Kristo sa tinapos niya. Kayong lahat ay anak ng Diyos. Oh. So nagsana po maging malinaw po sa atin na yung salitang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, that is a wrong gospel. Dapat kapag tayo nagpapatanggap sa Panginoon, dapat sabihin natin, Panginoon, nananampalataya ako sa tinapos mo sa krus ng Kalbaryo, na ako po, Panginoon, ay niligtas mo, ako'y pinatawad mo, ako'y ginawa mong banal, at ako po, Panginoon, ay iyong pinagpalat, pinaburan, at pinagaling sa aking mga sakit karamdaman. Dapat yun po ang banggitin natin sa sinner's prayer. Yung ginawa niya ang banggitin natin. Hindi yung ginagawa ng mga born na ginatanggapin si Kristo bilang aking Panginoon tagapagligtas. Wala naman sa Bible yung Panginoon tagapagligtas, halo-halo. Totoong si Kristo ay tagapagligtas. Totoong si Kristo ay Panginoon. Pero yung combination ng thoughts na yun, para kay maligtas, hinulado ng kaligtasan. Dahil una, hindi ka Hudyo. Ang pagtanggap kay Kristo ay bilang hari ng mga Hudyo. So yan po yung mga term and terminology na medyo naging hindi naging malinaw. So sana po may natutunan po kayo. At ngayon po meron lang po kung gustong i-topic. Introduction pa lang pala yun. Sorry guys. Okay, ang totoong topic po natin ngayon, kung last week ay pinag-usapan natin ang once save, always save. At sumunod na week naman ay once holy, always holy. Ang pangatlo pong finished work of Christ is once forgiven, always forgiven. Yun po yung atin ngayon. Once forgiven, always forgiven. Minsan kang pinatawad, lagi ka nang pinatawad. So, ibig sabihin, pag lagi kang pinapatawad, di mo na kailangan humingi ng tawad kasi pinatawad ka na. Isa po ito sa tinapos na gawa ni Kristo, malinaw sa atin ngayon. At simulan ko dun sa verse sa Ephesians chapter 1 verse 7. Ang sabi rito, no? Ephesians chapter 1 verse 7. Totoo ba, Edwin, na once forgiven, always forgiven na tayo? Isang beses ka lang pinatawad, ikay pinatawad na. Basahin natin to. Ito yung una kong verse. Sabi rito, no, tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang kamatayan. At sa gayo'y pinatawad. Ayan, no? Na ang ating kasalanan, gayon ang kadakila ang kanyang pag-ibig. Sa ibang version natin basahin, King James para malinaw. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, pinatawad, according to the riches of His grace. Kaya, totoo yung once forgiven, always forgiven. Kasi bakit ko sinabing isang beses ka lang pinatawad, past tense nga eh. Diba?
redemption. Tiniyo ito, no? O Tagalog, para malinaw. Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo. At sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Pinatawad, ibig sabihin nangyari na. Wala nang future dito. Oh. Ayan, no? Pinatawad. Past tense po yan. Sa Greek ay eros, naka-eros tense to eh. Ibig sabihin, nagko-continue if ang effectivity nito is still continue. So, ibig sabihin, nanampalataya kay Kristo at nagsaysay ka ng pananampalataya sa Kanya, doon ka lang ngingi ng tawad isang beses. Isang beses lang po yun. Okay? So, magandang maging malinaw muna yung mga verse na tayo pinatawad. Mamaya natin pag-usapan yung mga komplikadong verses. At least yan, meron na tayong verse. Ephesians 1:7 tayo pinatawad. Isa pa, no? Sa 1 John chapter 2 verse 2, ito po yung sinasabi. Sulat yung mga verses para kayo po ay may reference. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. Lahat. Sinabing lahat ng tao, lahat. Pati yung mga ipapanganak ng future. Lahat yun, tao yun. Pag sinabing lahat ng tao, pati yung mga future na ipapanganak ng mga babies, yun, kasama yun sa pinatawad. So meaning, ang kapatawaran ng ating kasalanan ay bayad lahat, pati future sins mo. Ibig sabihin, hindi mo pa nakukomit ang iyong kasalanan, pinatawad na po yun. Ayan po ang biblical. Oh. Sabihin ng mga ibang pastor, pastor, sabi sa Biblia, ang dapat kang pinatawad lang kasi ni Kristo, yung yung nakaraan natin, galsa ang nakaraan, ang kasalukuyan. You must work out your salvation. Sabi nila. Kung ganyan ang pinatawad lang ni Kristo, walang kwentang Kristo pala yung namatay sa krus. Biro mo, magbabayad lang siya ng kasalanan natin, magsasakripisyo rin lang siya, hindi pa fully paid. May utang pa. Kasi ang binayaran lang niya, yung present at yung past. Yung future, kailangan mo raw mag-maintain, umiwas sa kasalanan. Tingnan yung turong yun. Ano klaseng turo yun? Ginagawa nilang si Kristo ay napaka-nonsense ng ginawa ni Kristo. Biro mo, Diyos na nagkatawan tao na nga yung Diyos na yan eh. Nagsakripisyo eh. Tapos, magpapatawad lang ng kasalanan. Present time lang. Kung present time lang ang binayaran ni Kristo, dapat hindi tayo kasama doon. Ang pinatawad lang nung panahon ng mga apostol. Kasi present eh. Hindi ganun. Napaka-nonsense naman nun. Kasi kung ang present tense, present lang ang pinatawad ni Kristo, edi dapat ipako siya uli. Bumaba siya rito. Oh. Kaso hindi ko gano'n ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi rito, no, sa Hebrews chapter 9, verse 12, isa pa, daming verses, nagpapatunay na tayo forgiven eh. Sabi rito, no, minsan, once, minsan. Pag sinabing minsan, gaano kadalas ang minsan? Bihira, di ba? Minsan nga eh. Ano daw yung minsan dito? Minsan lamang daw pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. Ang dakong kabanal-banalan dito ay gawain ng mga Hudyo sa kapagpapatawad ng kanilang kasalanan sa tabernakulo. So si Kristo, sumisimbolo ng isang priest. Isang beses lang daw niyang ginawa yun. Hindi kagaya ng mga priest sa Old Testament, paulit-ulit. Sabihin, si Kristo minsan lang pumasok. Sabihin, ang kapatawaran ng kasalanan ay minsan lang yung kapatawaran. Sabihin, kasama ang future dito. Kung minsan, kasama ang future doon. At sabi dito, no, at iyo'y sapat na. Ano yung sinasabi niyong hingi pa kayo ng hingi ng tawad araw-araw? Sapat na nga yung ginawa ni Kristo, ba't ka pa hihingi ng tawad?
Di ba? Lumalabas diyan na wala kang pananampalataya kay Kristo kung hingi ka ng hingi ng tawad. At kung wala kang pananampalataya kay Kristo, surely you will face judgment and go to hell. Wala kang tiwala eh. Sinabi na nga na pinatawad ka na, hingi ka pa ng hingi ng tawad. Gaano ka-legit yung ginawa ni Kristo? Sabi dito, no, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog. Hindi basta-basta yung ginawa niya, ibig sabihin. Hindi may nadali. Pinalano to ng Diyos Ama. Kundi ano daw, sarili niyang dugo. Dugo niya mismo. Napakamahal nun ng pinambayad ni Kristo sa atin. Yung kanyang buhay mismo. Pag sinabing dugo, it is symbolizes as life. Ibinigay niya yung buhay niya sa iyo. Para ano purpose? Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan daw? Ayan o, magpakailanman. Kaya once forgiven, always forgiven. Kaya magpasalamat kayo sa Diyos mga kapatid. Ganyan yung ginawa niya. Hindi mahina. Sinungaling lang po yung mga pastor na yan. Hindi yung nagsasabi ng totoo. They are liars in this world. Ang truth is, pinatawad tayo forever. Bakit kayo hingi ng tawad? Ha? Minsan ka lang humingi ng tawad dapat. Isa pa, dahilan para hindi ka humingi ng tawad araw-araw sa Diyos, ito pa, no? Hebreo 10, verse 17. Ang daming verses, mga kapatid, na nagpapatunay na ma-convince ko kayo na hindi na dapat kayo humingi ng tawad sa Diyos kapag kayo humingi na ng tawad. Kasi kapag hingi kayo ng hingi ng tawad sa Diyos, lumalabas na wala kayong pananampalataya kay Kristo. Kasi hindi naging malinaw sa atin yung tinapos na gawa ni Kristo. Ito sa tinapos niya to, ito yun, no? Isa to. Na once forgiven, always forgiven. Sabi rito sa 17, pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan, hindi na raw kailangan maghandog. Para sa kasalanan, hindi na kailangan ipako si Kristo. Kasi bakit? Kinalimutan na ng Diyos yung kasalanan mo. Panginoon, nanood ako ng pornography, nanood ako ng Pornhub eh. Pinatawad ka na nga. Oh. Guilty tayo dyan mga kapatid. Alam natin ang kasalanan. Tayo, may kanya-kanya tayong kaimuralan dati. Di ba? Panginoon, nanilip ako nang nanonood sa banyo eh. Pinatawad ka na nga eh. Panginoon, bakla po ako eh. Pumatol po ako sa lalaki. Pinatawad ka na eh. Pinatawad ka na. Di ba? Nakakatawa itong sinasabi ko, pero the point is, kahit na yung isipin yung pinakamaduming kasalanan na nagawa mo sa ng buhay mo, pinatawad na ng Diyos yun. Yun ay kung nanampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang kondisyon doon, kung nanampalataya ka. Pero kung hindi ka nanampalataya, babayaran mo yan sa impyerno. Oh. Kaya napakahalaga ho ng pananampalataya kay Kristo sa tinapos niya. At ang specific na tamang paliwanag sa gospel, panampalatayanan mo yung tinapos na gawa ni Kristo. Hindi yung tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, magkapagrelasyon. Ano yun? Anong klaseng gospel yung relasyon? Kapatid, ang relasyon sa Diyos, pagkatapos mo maligtas, doon ka lang magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Pero yung relasyon sa Diyos ang hindi makakapagligtas sa iyo, ang makakapagligtas pa rin sa iyo, yung pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Di ba? Oh. Sabi nga dyan, nung kakalimutan ko na, ba't ka pa hingi ng tawad? Oh. Sa pang verse, Colossus 2:13.
Kung manermon man ako, at least ang sermon ko rito, yung tinapos na gawa ni Kristo. Yung solusyon sa kasalanan. Hindi ako nanenermon ng mga taong, ba't kasi kayo dapat hindi kayo nagsisimba? Dapat nagsisimba kayo. Yung mga sermon ng mga pare, sermon ng mga pastor, iba eh. Yung i-condemn ka. Pero kung manermon man ako, ang sinesermon ko dito, yung magising tayo sa katotohanan na tumingin tayo sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun kasi ang hindi na ipangaral ng tama eh. Na mga mangangaral sa panahon natin ngayon, hindi na ipaliwanag to. Na si Kristo ay may tinapos para sa atin. Hindi naging malinaw yun eh. Ang alam lang natin, tanggapin si Kristo, kaya makapagrelasyon kay Kristo, mag-prayer and fasting, magpabautisma. Yun po yung mga naging tinuro sa atin eh. O eto uli, verse. Kayong dating patay dahil kayo sa kasalanan. Kayong mga hentil, hentil tayo daw, na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat sa alintuntunin na laban sa atin. O dito lang tayo pumeriod, pinatawad niya ang ating mga kasalanan, guys. Tayo mga hentil. Tayo mga walang kautusan. Sinasabi ng Bible na wala naman talaga tayong kautusan, tayo mga hentil. Bakit ang ibang pastor gusto may kautusan? Kung magturo sila, sumunod daw sa Diyos, sumunod sa Diyos. Kala naman nila, kaya nilang sumunod sa Diyos. Mga kapatid, wala tayong kakayanang sumunod sa Diyos, tayo may kasalanan. Bakit ka susunod sa utos ng Diyos? Una, yung utos ng Diyos, hindi sa atin yun, sa mga Hudyo yun. Kaya nga, tinan mo yung paliwanag ni Apostol Pablo rito, no? Kayo dating patay sa kasalanan. Kayong mga hentil, na hindi raw nasasakop ng kautusan. Hindi tayo sakop ng kautusan. Pero mga pastor na mga hentil ngayon, lalo na mga Pilipino, nagpapasakop sa kautusan, gustong-gusto ng utos. Oh. Hindi nga tayo kautusan eh. Sabi dito ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan, past tense. Pag pinatawad, magsosorry ka pa ba? Pinatawad ka na nga eh. Isa pa. Ngayon, Pastor Edwin, ano yung sinasabi ni Jesus Christ? Yung the Lord's Prayer. Na sinabi ron, ganito kayo manalangin at sinabi doon, na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Diba? Yun ang tanong eh. Basahin natin. The Lord's Prayer tayo, pamilyar na pamilyar kayo dito, kahit sa Katoliko, nire-recite to. Yung Our Father, amen? Who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us today and forgive our sins, and as we forgive our others' trespass, leave us not to temptation, and deliver us from evil. Amen. O, diba? Kabisado natin yan eh. Ngayon, basahin natin. Sa Mateo yan eh. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig sila manalangin na nakatayo sa sinagoga at mga kanto ng upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa silid, isara mo ang iyong pinto. Saka ka manalangin. Tingnan niyo, pinapaliwanag ni Kristo rito yung kautusan. Kung kayong mga nananalangin, kung kayong gumaya sa mga Pariseo na nasa sinagoga, nasa harap ng pulpito na nanalangin. Diba? Yan, gusto ng ibang pastor yan, nanalangin sa pulpito. Masabi sila ay Pastor, kailan po ako naka-schedule ng opening prayer? Gusto mag-opening prayer. Hindi natin masasabi yung motibo nila, pero karamihan dyan gusto lang magpabida-bida. Karamihan. Sabi rito, ganito kayo manalangin. Yan, kailangan sundin natin si Kristo. Si Kristo na yan, dapat ganito tayo manalangin. Ito yung gusto nila eh. Kay Kristo kami susunod, hindi kay Apostol Pablo kasi si Kristo, Diyos. Di ba? Doon tayo kay Kristo sumunod. Hindi nila iniisip to ng mga to, sinong kausap ni Kristo rito. Sabi rito, ganito kayo manalangin. Sinong kausap ni Kristo rito? Mga Hudyo. Ang audience niya rito, mga Hudyo, mamamayang Hudyo.
O, 'di ba? Ganun daw kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambay nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, kakainin para bukas. Ang sabi rito, no, etong 12 ang magti-trigger dito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. O, tingnan mo, Brother Erwin, ang akala ko ba, hindi nahihingi ng tawad sa Diyos. Si Kristo na nga nagtuturo na humingi ng tawad araw-araw. O, di ba? Oo nga naman, pero the point kasi dito, sino kausap dito ni Kristo? Di ba? Sinong kausap? Hudyo. At saka pangatlo, sigurado ba kayo na ang sinabi ni Kristo ay patawarin mo kami sa aming mga kasalanan? Sigurado ba kayo na kasalanan to? O, ayun na naman, nabudol na naman tayo ng Tagalog version o English. Pero kung titingnan nyo to sa Greek, o kung titingnan nyo ito, teka muna, magandang makita nyo sa Greek to para maintindihan nyo. Kaya tayo tumitingin sa Greek para malaman natin yung totoong sinabi. Kasi ito, translation lang to, mali to. Pwede magkamali. Paano ko sabihin sa inyo hindi kasalanan ng binabanggit dito? Di ba? Paano kung hindi? O, teka lang share muna ako ng screen. Kapag kulang sa aral, madidisib tayo mga kapatid. Pero ngayon, kompletohin natin yung aral. Ang tanong kasi rito, kasalanan ba talaga yan? Kung babalik tayo sa King James Version, yung pinakamalapit sa Greek, malalaman natin kung ano to. At sabi rito, no, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Ano yung debts? Utang. Pagkakautang. Tingnan natin sa ibang Tagalog. Ito, patawarin mo kami sa aming mga utang. Iba yung utang sa kasalanan, guys. Sige nga, tayo mga Pilipino, ano pagkakaiba ng kasalanan sa utang? Ang utang, yung pagkukulang mo, yung mga dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Yung kasalanan, ito yung hindi ka sumunod sa kautusan. Yun ang kasalanan. Pagkasalanan, ibig sabihin, hindi mo pagsunod sa utos ng Diyos. Yung utang, iba yung utang. Nangako ka magbibigay pero hindi mo ginawa. Kaya ka nagkautang tuloy kasi nagdesisyon kang mangako. Oh. Sige para makita natin sa Greek. Tingnan natin sa Greek. Debts. Ano dyan? Hindi naman hamartia, hamartano Iba O philema. Figuratively due. Morally fault. Owed. Utang talaga. Sorry, hindi ako nagbumura guys Utang talaga, hindi kasalanan. Ngayon, ang tanong kasi rito, bakit si Kristo, ang hinihingi niya sa Diyos ay utang? Kasi ang mga Hudyo, under the law. Kapag sila ay kulang sa handog, utang yun. Baka hindi sila nakapaghandog. Ang tanong kapatid, Hudyo ka ba? Hentil tayo Nasaan ang kasalanan dito? Hindi kasalanan ang inihingi ng tawad sa Diyos, kundi yung pagkukulang mo bilang Hudyo. At nangyayari yan sa mga Hudyo, kapag halimbawang yung in-offer nila na tupa ay hindi perpekto, utang yun. Ibig sabihin, pag sinabing nag-offer ka ng tupa, ng kordero na pilay, ang usapan sa kautusan, dapat perpekto, hindi pilay, walang batik, walang... malamang may mga kasong ganyan sa mga Hudyo na nag-ahandog sila ng may kulang. Kaya yun yung utang. Yun yung hinihingi nila ng tawad sa Diyos na patawarin mo kami sa aming mga utang. Ngayon, anong koneksyon sa kasalanan? Ang kasalanan po, ang iba, ang kasalanan po, hindi po sinunod ang utos ng Diyos. Ito mga Hudyo, sinusunod nila ang utos ng Diyos, kaya nga lang may kulang. Yun ay hindi kasalanan. Sumunod naman sila, kaya nga lang kulang. Kaya ang hinihingi lang nila yung utang.
Ang kasalanan po sa Diyos ay hindi ka sumunod sa Diyos. Oh. Kaya nga ang ginawa ni Kristo yung mga kasalanan natin sa Diyos na hindi pagsunod sa Diyos, binayaran lang niya. Siya na yung sumunod. Kaya pag nanampalataya ka kay Kristo, bayad ang kasalanan mo. Kaya nga ganun yun Yung mga Hudyo, sumusunod sa utos to. Meron nga lang silang hindi perpekto yung kanilang pagsunod. Kaya nga may utang Kaya nga ang hinihingi, kaya nga tinuturo ni Kristo rito, forgive our debtors, ang aming pagkukulang o utang. Kagaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang din sa amin. Iba yung kasalanan sa utang, guys. Oh. Pero ang gagaling, ang tatalino ng Philippine Bible Society. Sorry kasalanan, tinranslate kasalanan kaya marami naliligaw. Pagdating sa Tagalog, yung magandang balita, yung TPB, ang translation, kasalanan. Sino may kasalanan? Yung translator. Pangalawa, kasalanan din ng pastor? Hindi nag-research. Hindi naman yan ang totoong sinabi Hindi naman kasalanan ng binabanggit dyan. Brother Edwin, ano yung sinasabi sa 1 John 1:9? Di ba? Ito pa, meron pa, 1 John 1:9, paborito nila. Sabi, ito Ito 1 John 1:9, ito, mga ginagamit ng mga born again. Gaya natin. Sabi dito, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ayun na naman maaasahan nating ipatatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. O yan Edwin, humingi daw ng tawad. Diba? Sapagkat siya daw matuwid. Diba? Humingi raw tayo ng tawad. Kaya ito yung mga ginagamit ng ibang born again Christian na ginagawang parang sabon na panlinis. Sa tuwing nagkakasala sila, humihingi sila sa Diyos na patawarin mo po kami, Panginoon, linisin. Ginagawa nilang janitor si Jesus. Tagapaglinis. Ang tanong Edwin, ayun na nakasulat nga di ba? Sa bagay, itong verse na to, laban to sa Katoliko na gusto magkumpisal sa pare. And sinabi na nga dumiretsa tayo sa Diyos. Kaya lang, ang ibang born again, may maliring interpretasyon dito. Humingi daw ng tawad sa Diyos araw-araw. At maasa na tayo patatawarin. Ang tanong kasi rito, ano na naman yung kasalanan dito? Nakita ba nila yan sa Greek? Nakita ba nila yan sa Greek? Okay, gusto ko malaman yung mga kapatid na ang kasalanan sa Greek, dalawa po yan. Isang hamartia, isang hamartano. Kahit i-search nyo pa sa internet, ang pagkakaiba ng hamartia sa hamartano, magkaiba sila. Ang hamartia, ito po yung status mo bilang isang makasalanan. O ito yung noun. Ito yung pinaka-noun mismo, noun. At iba naman po yung hamartano. Ang hamartano po ay kasalanan mong nagagawa, yung bunga ng iyong pagiging makasalanan. 'Di ba? Ang pagkakaiba ho nila, yung hamartia, yung ugat, yung hamartano, yung bunga. So, ibig sabihin, ang status mo, halimbawa, magnanakaw, Iba yung magnanakaw sa ninakaw. Ang magnanakaw, pag sinabi kang magnanakaw, ikaw ay notorious o identified kang magnanakaw. Pero yung nangnakaw, yung ninakaw mo, ito yung action mo, yung ginawa mo na ninakaw mo. Marami namang nagnakaw na hindi naman talaga magnanakaw. Wala lang, nanakaw lang. Pero iba yung notorious na magnanakaw. Yung pagiging identified mo na magnanakaw, ito yung sinasabi na noun o yung tinatawag, yung example nga dito, yung parang hamartia. At yung kasalanan, ito yung mga nakukomit nating pagkakamali, yung di pagsunod sa Diyos, etc. Yan po yung kasalanan. Yun ang pagkakaiba nila. Sa atin, tayong bilang taong makasalanan, iba ho yung makasalanan sa nagkakasala.
Kaya tayo naging makasalanan, alam naman natin yun, nasa Romans yun, na dahil kay Eva at Adan tayo naging makasalanan. At yung kasalanan ay lumagana sa buong daigdig at yung kamatayan ay lumagana dahil sa ating kasalanan ni Eva at Adan. At napaka-biblical po noon. So ang tanong kasi dito, ano ba yung kino-confess dito? Hamartia ba o hamartano? 'Di ba? Hamartia ba? Kung ito ay hamartano, ire-recommend ko kayo na humingi kayo ng tawad sa Diyos araw-araw. Please, kapag ito hamartano ha, pag ito hamartano. Ngayon, tingnan natin sa Greek. Ito na po. Sabi rito, no, if we confess homologeo our hemon. Ano yung sins? Okay na magbasa. Hamartia. Sin nature. So, ibig sabihin, ang totoong sinasabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag mo sa Diyos ang iyong pagiging makasalanan, hindi yung kasalanan mo araw-araw, kundi yung pagiging makasalanan. Sa madaling salita, guys, ang 1 John 1:9 is a sinner's prayer. Isang beses mo lang itong ipapanalangin kapag ito ay ipinapanalangin to ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya magandang ipangaral to sa mga unbeliever. Pero hindi mo pwede ipangaral to sa mga believer kasi pinatawad na sila. Bakit ka pahingi ng tawad? Ang binabanggit dito, hamartia eh. Yung pagiging makasalanan mo. Ang problema sa mga pastor, dumepende lang sa translation. Hindi tinignan yung totoong sinabi. Guys, tandaan nyo mga kapatid, ang payo ko lang sa inyo, pag nagbabasa kayo ng Biblia at malaman yung totoo, huwag kayo magtiwala sa translation. Bumalik kayo sa Greek. Yung Greek po kasi ang totoong sinabi. Ibig sabihin, ang i-confess mo pala rito ang yung pagiging estado na pagiging makasalanan. At ano daw mangyayari, maaasahan nating ipatatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin niya tayo sa ating pagiging makasalanan sapagkat siya ay matuwid. Di ba? So, ibig sabihin, ang i-confess mo dito, yung kasalanan na namana mo kay Eva at Adan, hindi yung araw-araw mong kasalanan. Paano Edwin? Ako nagkakasala ko araw-araw. Di magpasalamat ka sa Diyos. Di magpasalamat ka sa Diyos. Halimbawa ako pag nagkakasala ako. Kaya lang naman mga kapatid na sasabi natin kasalanan kasi pag may kautusan. Pero kung walang kautusan, walang kasalanan. Pinamamaga kasi ng kautusan ang kasalanan ayon sa Romans. Ngayon, pag nagkakamali ka, pwede ka naman manalangin ng ganito. Panginoon, alam ko po nakapagsinungaling ako kanina. Alam ko pong mali yun. Pero salamat po, Panginoon, sapagkat pinatawad mo na ako doon. Pag ganyan ang panalangin mo araw-araw, pinapasalamat mo sa Diyos ang iyong kasalanan na pinatawad, darating ang oras, mahihiya ka na sa Diyos. At babaguhin ka ng Diyos, hindi sa magitan ng kautusan, kundi doon na lang sa mahihiya ka na lang sa Diyos gumawa ng kasalanan. Isa rin ang resulta, nagbago ka. At least nagbago ka, hindi dahil doon sa kautusan, nagbago ka dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Dapat kasi natin mga kapatid maintindihan na nais ng Diyos na baguhin tayo, hindi sa kautusan, kundi nais baguhin tayo ng Diyos sa awa lamang niya. Yung awa na ikay pinatawad, yung mahihiya ka na sa Diyos na gumawa ng kasalanan. Yan ang hindi naiintindihan ng ibang mga perverted Christian. Akala nila umabuso daw sa kasalanan. Guys, it takes understanding to understand the Bible. Kung makitid ang pangunawa mo, hindi mo maiintindihan ang Bible. Pero kung understanding kang tao, maiintindihan mo yung totoong gospel. At itong 95 o 101 na umaaten ngayon, naniniwala ako na ito kaya kayo naandito kasi kayo po ay understanding na tao.
Kaya kayo dito kasi nauunawaan nyo at yun ang dapat nyong ipagpasalamat sa Diyos kasi naiintindihan nyo ang Diyos. Kasi kagaya ng sinabi ko sa kanina, it takes understanding bago nyo maintindihan ang Diyos. At yung understanding yun ay hindi galing sa inyo, kundi galing sa Diyos. Kaya wala pa rin tayong ipagmamalaki. Ngayon, sino ang bida? Ang Diyos pa rin. May naiambag ka ba? Wala. Wala kang naiambag, naawa lang ang Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, isa pang term and na mabago dapat sa atin. Yung word na biyaya at pananampalataya. Kasi pag biyaya, hindi nila maintindihan yung biyaya eh. Ganito na lang. Ang biyaya, simple eh. Isinonym natin siya as awa. Ang biyaya at awa ay pareho. Remember, ang biyaya, ang grace is meaning is unmerited favor, unmerited. Kaya ka lang nagkaroon ng sasakyan dahil naawa lang ang Diyos sa iyo, hindi yan dahil sa pinagpaguran mo. Sa tingin mo ba magkakaroon ka ng talino't lakas kundi galing sa Diyos? Magtatagumpay ka ba sa iyong pag-aaral, makapagtapos para makabili ka ng ganyan, magkaroon ka ng malaking sweldo? Lahat ng mga bagay, mga kapatid, ang mga nasa full grace, naiintindihan na anumang meron tayo ngayon ay awa lang ng Diyos sa atin, na awa lang. Kasi kung magiging fair ang Diyos, wala tayong karapatan, magpalain, tayo'y makasalanan. Kaya kung ano man meron ka ngayong kapatid, awa lang ng Diyos sa iyo yan. Naawa lang ang Diyos sa iyo kung bakit ka tagumpay. Kung bakit ka may matinong asawa. Kung bakit meron kang magandang sasakyan. Meron kang bahay, nakakapag-travel ka, nakakakain ka na masarap, ikay malusog. Lahat po yan mga kapatid ay awa lang ng Diyos sa atin. Yun po yung biyaya. Ngayon, i-redeem naman natin yung pananampalataya. Ang pananampalataya kasi naging religious. Ito simple lang. Pagtitiwala. Ang meaning ng pananampalataya is pagtitiwala. Pagtitiwala sa tinapos na gawa ni Kristo. Kung hingi ka ng hingi ng tawad sa Diyos araw-araw, wala kang tiwala sa ginawa ni Kristo. Sinabi na nga na pinatawad ka na, hingi ka pa rin ng hingi ng tawad. Sige, pagbigyan ko tong kapatid natin ito nagtatanong. Romans 10:9-10. Basahin natin. Sige. Romans 10, verse 9-10. Pagbibigyan kita kapatid ha. Okay, kung ipapayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso na ikay sumasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa magitan ng kanyang puso at gayon ay nagpapawalang sala ng Diyos. Nagpapayag naman siya sa magitan ng kanyang labi. Kaya ka lang naman nababanggit ng iyong labi na si Kristo ang tagapagligtas kasi nanampalataya ka. So ano ay yung counted dito? Dahil sa pananampalataya. Hindi dahil sa iyong sinabi. Kaya ka lang nakapagsabi kasi nanampalataya ka. Hindi mo sasabihin ng isang bagay kung hindi galing sa puso mo. Kaya nga sabi rito, no, kung ipapahayag na ang iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya sa Kanya, ay nabuling binuhay, maliligtas ka. Kaya ka nagpapahayag na si Jesus ang Panginoon kasi nanampalataya ka. Ang ugat po niyan, tayo po ay nanampalataya kaya tayo nakakapagsalita na si Jesus ang Panginoon. Kaya mo nasasabing si Jesus ang Panginoon kasi nananampalataya ka. Nakakita na ba kayo na nagsasabi na hindi ka naniniwala pero sinasabi mo si Jesus ang Panginoon? Iba yung tulak ng bibig, kabid ng dibdib, ganun ba yun? Walang ganun. Kung ano yung nasa puso mo, sabi nga ng sex bomb, sundin mo. Di ba? Joke lang. O, ba't ba tayo napunta ron? Balik tayo sa channel natin. Yun, yung Panginoon. Pag binanggit mo ang Panginoon ng buong puso, sinasabi yun kasi yun ang galing sa puso mo. Bakit? Kasi yun ang pananampalataya mo. At ano resulta? Maliligtas ka. Saan ka naligtas? Dahil sa pananampalataya. At ang bunga ay yung sinabi ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon. Mga kapatid, ganyan po ang pag-interpret po ng salita ng Diyos. Iikot ka lang sa mga sinasabi ng verses.
Huwag kayong aalis dyan. Sabi dito na sapagkat sumasampalataya ang tao sa magitan ng kanyang puso at gayon din ay pinawalang sala ng Diyos. Pag sumampalataya ka kay Kristo, pinawalang sala ka na ng Diyos at nagpapahayag siya sa magitan ng kanyang labi at gayon din ang maliligtas. O di ba? Tingnan nyo ang Diyos, no? Siya lang ang nakakagawa noon na hindi mo pa nakukomit ang iyong kasalanan, pinatawad ka na. Kaya nga siya amazing eh. Oh, amazing nga siya. Kaya nga siya amazing grace eh. Hindi kayang gawin ng tao yan na ano, hindi kailangan humingi ka muna, magkasala ka muna bago ka humingi ng tawad. Pero sa Diyos iba, hindi mo pa nagagawa ang kasalanan, pinatawad ka na. Ngayon, ang tanong bakit? Bakit kaya ang Diyos pinatawad na pati future sins natin? Eh kasi, wala naman siya, hindi naman siya sakop ng oras eh. Wala siyang time, walang past and present and future sa Kanya. Yung nagawa mo sa future, yung nagawa mo sa past at nagawa mo sa present, iisang oras lang sa Kanya yun. O kaya yun ang dahilan kung bakit pinatawad tayo ng Diyos. Ngayon, angal pa ba tayo doon? Eh, iba ang Diyos eh. Oh. Okay, so maraming salamat po. At dapat niyo pong maintindihan mga kapatid na once forgiven is always forgiven is biblical. Pinatawad na po tayo ng Diyos. Kasi sa Diyos, iba yung time niya. Wala siyang past, present, and future. Diyos siya. Kaya yung present sa atin at future sa atin, kasama yun sa binayaran ni Kristo. Ang Diyos po ngayon ay namamahinga na. Kaya mga kapatid, dapat mamahinga na po tayo ng kaka-stress sa buhay natin tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Sa Diyos okay na tayo. Ang problema na lang, yung kapwa natin, kung paano natin pakikisama ng kapwa natin, na yun ang dahilan kung bakit kailangan mong hindi umabuso sa kasalanan. Gusto ko kasing parating sa inyo mga kapatid, pagdating sa usapang relasyon sa Diyos, ipayapa nyo ng isip nyo. Dapat kasi nyo maintindihan mga kapatid, pagdating sa Diyos, huwag nyo na siyang problemahin, hindi galit ang Diyos sa iyo. Pag nagkakasala ka at nawawala ka o hindi ka naka-attend ng church, hindi nawawala ang kaligtasan mo, ligtas ka pa rin. Banal ka pa rin sa mata ng Diyos kahit na nagkakamali ka. Kaya walang dahilan para i-stress natin ang mga sarili natin tungkol sa relasyon sa Diyos. Poproblemahin mo pa ako, hindi pa ako nababautismohan. Namumblema ako, daw nakaka-attend ng church. Nagbabackslide ako, nanonood ako ng worldly music. O, di ba? Naku, nagdiwang ako ng Christmas Day. Pagano pa naman yun? Di ba? Huwag nyo nang i-stress ang sarili nyo pagdating sa relasyon sa Diyos kapag nanampalataya kay Kristo. Kapag kayo'y anak ng Diyos, ipayapa nyo na hindi galit ang Diyos sa inyo. Kaya lumaya na kayo. Ang problemahin nyo na lang mga kapatid, ang tao. Ako, problema ko talaga tao, paano pakikisamahan eh. Yan na lang ang problema natin. Yan ang problemahin nyo. Kaya nga sabi ni James, di ba? Sabi ni Santiago, dito tayo papasok sa sinasabi ni Santiago. Sabi rito, no? Patay daw ang pananampalatayang walang gawa. Oh. Ang issue rito is about discrimination. Di ba? Kaya nga mga kapatid, ano mapapala ng isang tao kung sabihin niyang siya ay may pananampalataya, ngunit wala naman ito pinapatunayan sa gawa. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot. Tingnan no, yung faith without action is dito. Ang usapan dito, ang issue rito is regarding dun sa relasyon sa tao eh. Oh. Yung faith without action is dead daw. Ito daw yung halimbawa, no? Sabi niya. Mapapala ng isang tao kung sabihin siya may pananampalataya, ngunit hindi naman mapatunayan daw sa gawa. So ano daw yung gawa na yon? Ito daw yung halimbawa. Maniniwala ko rito kung kaligtasan ang sinasabi rito. Pero sabi dito, no, may isang kapatid na walang maisuot, walang makain. Kung sasabihin ninyong patnubayang kanawat ng Diyos, magbihis ka, magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot iyon? Gayon din naman, patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa. O, hindi naman pala tungkol sa salvation ang sinasabi ni James. Ang dami mga pastor ng quote dyan.
Without action, pananampalataya walang gawa. Ayun pala ang issue rito ay regarding do sa ano nakikita mong kapatid mo na walang maisuot tapos ayaw mong tulungan. O para saan yung pananampalataya mo kung hindi makakita sa yung gawa? So ibig sabihin ni Apostol James dito, sasabihin mo nananampalataya ka kay Kristo, ligtas ka na, pero hindi naman maayos ang relasyon mo sa kapwa mo. Yan po yung issue ho dyan sa chapter 2 na yan. Ewan ko ba sa mga pastor, dampot ng verse, may nabasa lang dito na patay ang katawan, walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang gawa, kaya kayo dapat gumawa para kayo ay maaligtas. Kinonek sa kaligtasan, o, di ba? Ingat kayo mga kapatid. Mga pastor na mga hindi nag-aaral, gising na po kami. Huwag nyo na po kaming pinagluloko. Gising na po kami. Kaya mga kapatid, huwag kayong umasa sa pastor. Binigyan kayo ng Diyos, kayo'y anak ng Diyos, nananampalataya kayo sa Diyos, magbasa kayo ng Biblia nyo. Huwag kayong amen lang ng amen sa pastor. Mga pare, amin ng amin, nadaya ta, amen ng amen, hindi nag-aral ng Bible kasi. Yeah? So maraming salamat po. Dako na tayo sa ating question and answer and portion. Pasensya na ako kayo, galing po ako ng trangkaso dahil ako po kaya ako tinarangkaso dahil nung nasa Sagada kami, madaling araw, naligo ako ng malamig na tubig. Ayun, ito nangyari sa akin. 'Di ba? Hindi ako nag-init ng tubig. Kaya ako pa inuubo ngayon pero okay lang at least, 'di ba? Pasensya niyo na po yung boses ko. Okay. So maraming salamat. Palakpakan po na natin ating Panginoong Hesus. Kanya-kanyang ginawa. Yan po. Okay, sige po, mag-type na po ng amen yung gusto mong tanong. Makahabol kahit 30 minutes man lamang. Sige po. Sige, si Angelo Diaz, bigyan natin yung chance ulit. Sir Angelo Diaz, pwede na po kayo magtanong. Hello, Pastor. Good evening. Good evening po. Sige po, tanong po kayo, kuya. Tanong ko lang, Pastor, yung sa Romans 7:14 to 20, Pastor. Hindi ko kasi Okay, hindi ko Roman. masyado Romans 7:14 to 20. Romans 7:14 to 20. Oo, Pastor. Hindi ko kasi masyado maintindihan yung sinasabi ni Apostol Pablo diyan. Sige, basahin natin kapatid ha. Pero dapat Sige po. kasi, binasa natin yung buong 7. Pero sige, basahin muna natin. Sabi dito sa 7:40 ng Romans, sabi dito na alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako ay makalaman at ang alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawa ng aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip kinakasuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangulugan sa masang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako may kagagawa nito, kundi na ang nananatiling kasalanang nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawan na makalaman, kaya ang naisip ko mabuti, hindi ko lamang magawa ang ninanais. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko at masamang hindi ko gusto ay siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ang hindi ko nais, hindi na ako gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa na mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, ang kapangyarihan ng kasalanan na natili sa aking katawan. Anong saklap ng kalagayan? Kaya sino kaya makakapagligtas sa kalagayan ito na mapahamak sa akin? Wala nang iba kundi ang Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Alam nyo, no, yung kinakwento ni Pablo rito, yung experience niya na nasa kautusan siya. Kasi kapag nasa kautusan ka, pilit kang sunod ng sunod sa Diyos. Hindi ka naman talaga kaya mong, wala kang capability sumunod sa Diyos. Kaya dahil sa kautusan, namamaga yung kasalanan niya. Kaya sinasabi niya na, kaya nga sabi niya dito, no, na kung ano yung pag gumagawa ko na mabuti, malapit sa akin ang kasalanan. Kaya minsan iniisip ko, mabuti na lang may kautusan. Sabi niya ganun, di ba? Pero the point kasi dito, ang tingnan mo dito yung dulo. Ang dulo kasi dito,
Kinukwento lang niya yung madilim na bahagi ng kautusan. Pero sabi niya rito, no, anong saklap daw ng kanyang kalagayan no nasa kautusan siya? Kaya sino kaya makapagligtas sa kalagayan to sa akin? Well, kaya sa akin na lang dito, na parang sinasabi niya rito, buti na lang na andito si Kristo. Parang tayo ito mga kapatid, na nasa kautusan tayo. Ang hirap ng buhay, di ba? Mabuti na lang, niligtas tayo ni Kristo. Yun din sinasabi ni Pablo dito. Kaya nga sabi sa 25, wala nang iba kundi sa magitan ng Diyos, sa magitan ni Kristo Jesus, ng Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko, ang aking isip, pinaglilingkuran kong kautusan ng Diyos. Ngunit ang aking katawan ay makalaman. At pinaglilingkuran ko ng tuntunin ay ang kasalanan. Paliwanag sa verse na yun na binasa natin kanina, teka share ko ulit, no? Na si Apostol Pablo, nagagalak lang siya, pinapakita lang niya yung kadiliman ng nasa kautusan kasi wala talaga. Tapos yung kinukumpara niya na hindi compatible yung pagiging makasalanan ko sa kautusan kasi nga pag nasa kautusan ka, laging pinamumukha sa'yo na makasalanan ka. Kaya yun yung sinasabi niya rito. Tapos yung kasalanan pala na yun ay hindi yung araw-araw niya nagagawa. Ang tanong dito anong kasalanan ba binabanggit niya? Yung pala hamartiya. Yung estado niya pagiging makasalanan. Kaya ako sa inyo mga kapatid, download kayo ng app na to para maintindihan yung Bible. Kasi ito may Greek to eh. Kasi kung babasahin yung mga kapatid ang buong chapter 7, pinapakita dito yung yung paano ka makalaya sa kautusan. Kaya nga dito, no, release from the law. Ano yung nangyari sa kanya nung nakalaya siya sa kautusan? Kasi sa totoo lang, ang kautusan, walang ginawa sa iyo yan, kundi sabihin sa iyo na ikay nagkakasala, ikay lumalabag sa utos ng Diyos. Mahina yung katawan nga niya di ba? Lahat naman tayo, di ba, mahina ang katawan natin pagdating sa kautusan. Nagkakasala tayo sa isip. Agaya niyan, sinabi ni Kristo, huwag kang titingin ng mahalay sa babae. Pero nagagawa mo pa rin, di ba? Nakakapagsinungaling ka pa rin. Nakakapagsalita ka pa rin ng hindi maganda. Pag nagagalit ka, nilulubugan ka na ng araw, galit ka pa rin. Hindi mo kayang sundin ang utos ng Diyos, mga kapatid. Kaya, the best talaga niyan is manampalataya ka kay Kristo para masunod mo yung kautusan. Siya ang gagawa para sa iyo. Ngayon, sino ang bida? Si Kristo. Di ba? Wala, pag naintindihan mong gospel, iisa lang ang tinataas diyan si Kristo. Ngayon, kung ang turo ng pastor ay naitataas pastor, hindi gospel yung tinuturo niya. Ibang gospel na yun. So yun lang sagot ko dong kapatid. Sinasabi lang niya yung frustration niya na nasa kautusan siya. Pero bandang huli, di ba, sa 25, nagpasalamat siya. Mabuti lang nandiyan si Kristo, di ba, nakalaya siya. Yun ang sinasabi niya dyan. Amen, Pastor. Bali, Pastor, halimbawa, nakakagawa tayo ng kasalanan, Pastor, hindi na tayo may gawa nun, kundi yung makalaman na nanatili sa katawan natin, Pastor. Kasi ang binabanggit ni Pablo dyan, yung hamartiya, yung magiging makasalanan. Hindi natin kasalanan yung kasi yun yung bagay na namana natin kay Eva at Adan kaya tayo naging makasalanan. Kaya nga si Kristo napunta rito para palayain tayo doon sa pagiging makasalanan. Ngayon, ang pinutol lang ni Kristo ang ugat, pero yung bunga na andyan pa rin, yung mga nagagawa natin. Pero yan ay mamamatay na kasi wala ng ugat. Kapag ang isang puno ay namatay ng ugat, hindi na magbubunga yan. So, ganun din yun. Nung nanampalataya ka kay Kristo, pinutol niya na yung ugat ng iyong pagiging makasalanan, yung hamartiya. Ngayon, yung nandun pa rin, syempre nagkakamali ka pa rin. Hindi ka banal sa mata ng tao. Ang Diyos na nagdeklara sa iyo na ikay banal na sa mata ng Diyos. Kaya kahit nagkakasala ka, sa mata ng Diyos, banal ka pa rin. Sa pastor ka lang hindi banal, sa mga ibang mga nagtuturo. Pero sa mata ng Diyos, hindi ka na makasalanan, kapatid. Ang linaw-linaw ng Biblia, paulit-ulit ang sinasabi ni Pablo yan, na kayo ay banal sa mata ng Diyos. Apple of the eye tayo ng Diyos. Tayo pinagpalat, pinaburan. Diba? So, yun po ang identity natin bilang mga Kristiyano. Kaya, ipanatag nyo na ang kalooban nyo pagdating sa Diyos. Hindi ho galit ang Diyos sa atin. Niligtas na tayo ng ating Panginoong Jesus. Okay na po, Pastor. Salamat po.
Maraming salamat. Thank you po, Sir Angelo, sa iyong mga tanong. 9:38 p.m. Patuloy pa rin tayo sa pag-entertain ng mga magtatanong. Again announcement po uli, next week, Zoom na po tayo. Hindi na po tayo mag-Google Meet. Huling Google Meet na ho natin. At pinaparamdam talaga sa atin ni Google Meet na ayaw na rin niya sa atin. Tingnan nyo, tinatanggalan niya na ako ng audio. Okay. Okay, so next na tanong ay yung nag-amen, si Michelle Pelayo. Michelle Pelayo, pwede ka na po magtanong, Ma'am Michelle. Magandang gabi po, Pastor. Gandang gabi po. Sige po. Po about dun sa tribulation. Kasi 'di ba po wala makapasabi kung sa pre, mid, or post-tribulation yung mga believer. Ano po ba yung gagawin kung halimbawang naiwan yung mga believer ng mid tsaka post-tribulation? Naiwan po ng mid at post-tribulation. Halimbawa, Kasi sige po. Kasi daw po, may mga sinasabi na baka daw sa mid-tribulation daw tayo, sasalubungin or post daw po. What if po pag ganun po yung nangyari? So, syempre, mararanasan natin yung wrath ng Lord na mangyayari sa mundo po. Ano po yung dapat gawin ng mga believer po pag gano'n? Di yari ka na. Alam nyo, pag naiwan ho kayo sa tribulation, malit lang ang chance mo maligtas. Kasi sa tribulation, kailangan mo magpapugot ng ulo talaga, voluntarily, papugot. At manampalataya kay Kristo. Ang linaw-linaw ho. So napag-usapan natin sa part 8D, kung hindi napanood niyo na po yung part 8C natin, naging malinaw ho doon yung paano maligtas, ano yung mangyayari sa tribulation saints. Kung napanood niyo na po yung series, na ipaliwanag ko na po doon. Pero doon, malabo po ang kaligtasan. Kaya ang the best na maligtas ay sa panahon natin ngayon. Ngayong church age. Kasi pag naiwan ka sa rapture, malit ang chance mo. Kasi tingnan mo ang sabi sa Revelation, ang kaligtasan ng mga tribulation saints ay manampalataya kay Kristo, pero kailangan mo magpapugot ng ulo. Ang pugutan ng ulo ay mangyayari sa kalagitnaan ng Great Tribulation. Paano kung nag-rapture sa pre-trib? Paano kung pre-trib ang rapture? Naiwan ka. Meron pang 3.5 years. Paano kung hindi kagad magsimula yung 7 years of tribulation after ng rapture? Sigurado ba sila na pagkatapos ng rapture, 3.5 years agad? Hindi hindi tayo sigurado dyan. Paano kung it takes years pa ba? Meron daw po kasi mga nagsasabi na yung iba daw, ang studies nila, lumalabas daw po, post-tribulation daw po yung rapture. Kawawa naman ang Kristiyano sa kanila. So, ibig sabihin, yung pakakasalan ni Kristo, si Kristo tagapagligtas, yung pakakasalan ni Kristo, hinayaan niyang lumangoy dun sa tribulation. Anong klaseng asawa ba yung Kristo na yan? Pero mo, saan ka nakakita, yung bride niya, iniwan niya dun sa tribulation. Ba't pa siya naging tagapagligtas? Ang daming verse sa Bible na tayo ay hindi appointed by the wrath of God. Ngayon nga lang, iniingatan na tayo ng Diyos, pinapaboro na tayo ng Diyos, tapos iiwan tayo sa rapture. Saan klaseng turo yun? Kasi ang problema sa kanila, hindi nila dinavide ng scripture. So, Pastor po, pag yung mga naiwan po pala, yun na yung, faith plus work na. Ang faith kay Christ, tapos ang works nila, magpapugot ng ulo. Ma'am, tanong ko lang po muna, napanood niyo na po ba yung Katapusan ng Mundo series natin? Wala part hanggang... Napanood ko na po siya, Pastor. Kaya lang ulitin ko siya ulit. Kasi nung Saturday po, meron din po kasi ako in-attendan na Bible study po ng mga dati ko silang ka-churchmate po.
And Opo. kahapon po kasi pag-usapan namin yung about sa tribulation po. And sabi nga daw nila, yung dati daw po namin mga pastor, parang napapatunayan daw nila sa studies din nila na ano daw, post daw yung iba. Talaga mangyayari yung rapture. Kaya bigla tuloy ako na-confuse. Panoorin mo yung part 3 ko, kapatid. Panoorin mo yung yung katapusan ng mundo, part 3. Para ma-refresh ka kung bakit pre-tribulation ang stand talaga ang tunay na tinuturo ng Bible. Bakit? Kasi piniliwanag na natin doon yun eh. Tsaka sa part 8D, di ba? Tsaka, oo. Kasi nga sila, by work sila, ng salvation nila. Mga kasi sila eh. Hindi by grace. Yung mga naniniwala, yung mga nasa full grace, naniniwala na pre-tribulation ng rapture. Kasi ang linaw-linaw sa Bible na bago lumantad ang Antikristo, kailangan munang maalis ang mga Kristiyano. Nasa Bible po yun. Hindi lalabas ang suwail hanggang hindi nawawala yung humahad lang. Which is tayo mga Kristiyano. Ang linaw-linaw ho dun eh. Di ba? So, ibig sabihin, ang simula kasi ng tribulation ay simula ng Antikristo. Ang Antikristo ang unang selyo eh. Siya yung unang lalabas sa senaryo. Kasi siya yung makikipag-covenant sa Israel sa loob ng 7 years. Ayon sa Daniel 9:27. Alam niyo, maliit na issue lang naman yung na yan eh, yung eschatology. Ang mahalaga kasi dito yung salvation eh, na katuruan. Kaya nga lang kasi, malalaman mo na ang mga tao, mga Kristiyano ay by works ang kanilang salvation ayon sa kanilang view. Kapag ang kanilang view ay post-trib, parang sinasabi mo na na ang Kristiyano ay susuungin yung 7 years of tribulation. Kakaawa naman ng mga Kristiyano na yun. Kabi. Bilang mo tinubos ni Kristo, minahaling Kristo tapos. Nung naisip ko nga po yun, parang nalungkot ako kasi like sa aming family pa, ako lang po yung nakatanggap, nakaanampalataya ng ganito po. And pinagpipray ko po yung family ko and sinusubukan ko pong i-share sa kanila. Pero nananampalataya pa rin po ako na bago po mangyari yung ganun is magkakaroon din po sila ng pananampalataya. Kasi parang di ko lang ma-imagine na kung dadanasin nila yung ganun. Nalulungkot po ako. Kung aabutan nila yung mga panahon na yun. Kaya napatanong po ako kasi regarding po sa sa family ko na unbeliever pa po. Oo. Kasi nga kapatid, dapat kasi natin maintindihan na ang Kristiyano ay tinubos ni Kristo, mga mananampalataya sa Kanya. Bukod sa sandamakmak na verse, tingnan mo ang pre-trib, post-trib ay may binabanggang verse ang dami. Una, sabi ni Kristo, darating siya gaya ng magnanakaw. Ibig sabihin, unexpected. Dalawa kasi yan sinasabi ni Kristo sa Mateo. Isang inaasahan, isang hindi inaasahan. Ang sabi niya, darating siya gaya ng magnanakaw. Ngayon, kung titingnan natin sa tribulation sa Daniel 9:27, 7 years ang tribulation. At ang simula kasi noon ay yung pakikipag-covenant ng Antikristo sa mga Hudyo. Ngayon, kung si Jesus Christ ay darating kagaya ng magnanakaw, kung ang rapture ay mid-tribulation, sa mid-trib, mahuhulaan kung kailan darating si Kristo. Halimbawa, ngayon, January 7, 2024, nagsimula na makipag-covenant si Antikristo sa Israel. Pagbibilang ako ng 3.5 years, alam ko na kung kailan ang rapture. Makakalculate ko na. So, ibig sabihin, hindi na siya tip of the night. Hindi na siya gaya ng magnanakaw. Kasi, ang rapture kasi, gaya daw ng magnanakaw sa gabi na hindi mo inaasahan.
Ibig sabihin, mahuhulaan ko na. Ganon din ang post-trib. Kapag nagsimula ang Israel at saka yung Antikristo pumirma ng 7 years peace treaty, magbilang lang ako ng 7 taon, alam ko na kung kailan ang rapture. Oh. Ibig sabihin, hindi na siya tip of the night. Ang dami kong binabanggang verse yung mga yan, post-trib at mid-trib na yan. Kaya ang pinaka ano talaga is pre-trib. Magra-rapture muna bago mangyari yung 7 years of tribulation na yan. At ang linaw-linaw din naman sa Bible na bago lumabas ang Antikristo, kailangan umalis muna yung mga humahadlang tayo mga Kristiyano. Ang linaw-linaw naman po no, nasa Timothy po yun eh. I don't know, tama, Timothy po. Opo. Diba? Tsaka bukod dun mga kapatid, use your discernment. Diyos ko, mahal na mahal lang Diyos ang kanyang bride. Mahal na mahal lang. Bride of Christ ang tawag ni Kristo sa kanyang church. Tapos, iiwan mo sa kapahamakan yung kanyang bride. Ano klaseng asawa yung Kristo na yun? Kung ganyan yan. Iiwan niya yung sa rapture. Diba? Kasi ang problema kasi sa kanila, gusto nila ang mga Kristiyano maghirap. Marami mga Kristiyano ganyan eh. Gusto ang Kristiyano, gusto maghirap. Para ma-purify daw, etc. Ay, nako po. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako nananampalataya na tayo mahal ng Diyos. Ngayon nga lang, iniingatan tayo ng Diyos, pinagpapalat, pinapaburad tayo. Eh. What's more pa kaya kung, di ba, dumating na yung tribulation, eh, alam naman, isuungin natin yun. I don't think so. Hindi ganun ang Diyos natin. Kaya panatag mo ang kalooban mo kapatid, kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, pagdating sa Diyos, ipanatag na natin ang kalooban natin sa Kanya, hindi niya tayo nais na ipahamak. Yes po, Pastor. Kahit ako rin naman po, Pastor, ang paniniwala ko rin naman talaga is free. Kasi inisip ko nga, bakit pa tayo niligtas kung pahihirapan din pala tayo, abutan pa natin yung tribulation. O, di ba? Common sense lang yung kapatid, di ba? Tama yung sinasabi mo, common sense lang. Saka nakakita ng gano'n. Okay, kasi puro sila what if, paano kung gano'n, paano? Eh, wala, malabo. Marami binabanggang verse yung ano na yan, mga post and mid-trib na yan. So, I don't think so kung totoo sila. Kaya po yung family ko, hindi ko patuloy kong pinag-pray po talaga. Kasi sila hindi nila nauunawaan yung mangyayari po kasi hindi nila alam. And pag gusto ko pong try na i-share sa kanila, nakikita ko yung may pagka-rejection. Pero every time na nararamdaman ko nare-reject nila, mas lalo kong pinipraise yung Diyos kasi paniniwala ko dun sa rejection na yun. Kasi alam ko yung sinasabi ng Holy Spirit na conviction. Yun yung nagko-convict siya doon sa ayaw maniwala sa kanya. And naniniwala ko na talagang darating ang araw po na mananampalataya rin. I-claim mo na kapatid. I-claim mo na. Makapangyarihan po ang dila natin. Mangyayari mga sinasabi natin. Panampalataya na. Tsaka sinabi naman sa Bible yun eh. Kung nanampalataya kay Kristo, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Yun po talaga yung lagi kong dinedeclare, Pastor. Even sa mga friends ko po, tsaka sa kaibigan, sa ko po, yung mga kamag-anak sa ibang bansa. Mangyayari yan, kapatid. Thank you rin po yan. Panampalataya mangyayari. Thank you rin po sa channel niyo, Pastor, kasi nagkakaroon po kami ng knowledge talaga sa Diyos, yung mga dapat namin gawin po. Salamat po sa Diyos sa buhay po. Glory to God po kasi po, ang nais lang po ng channel na ito ay maitaas ang ating Panginoong Hesus na hindi na itataas ng religion. So gawin na natin yung kasi malapit na dumating ang Panginoon. Wala na akong pakailan doon sa mga ano na yan, mahalaga ngayon. Agawan na ng kaluluwa ngayon eh. Inaagaw ko na yung mga Pilipino na naaagaw na ni Satanas eh. Gusto ko nang agawin, dalhin sa Diyos eh. Kasi malapit na, Brad. Malapit na, kapatid. Kaya nagmamadali na rin ako. Kaya ako nagaganto, nagngangawa ako dito tuwing linggo. Para lang mamaligtas yung mga kapwa ko Pilipino talaga. Totoo lang.
So, yun lamang po. Meron po ba kayong tanong, Ma'am Michelle? Wala na po. Thank you po, Pastor. Okay, salamat po. So, maraming salamat po. 10:01. Nakatapos na naman po tayo ng isang linggo. Maraming salamat po sa mga umaten. At yung ginagawa nyo pong yan ay, syempre, aminado naman po ako na tumataba po ang aking puso kasi may nakikinig naman po sa tinatayo kong Bible Study Online. Salamat po sa tiwala nyo rin po sa akin. Pero sa kabila ng lahat, sa Diyos pa rin ang papurit pa sa salamat kasi kundi dahil sa Diyos, wala rin ako dito. Salamat po talaga sa ating Panginoong Yesus. Kaya magandang gabi po sa ating lahat. Pagpuri po tayo sa Panginoon. God bless you po. God bless po. Salamat, Pastor. Salamat, Pastor. Salamat po. Sige, Pastor. Ito. Salamat po, Pastor. Thank you po. Salamat po, Pastor. Salamat. Good night. Salamat po. Salamat po. Good night sa lahat. Thank you. Good night po. Good evening. Charito po, Charito. Ingat kayo. Salamat po sa inyo. Nakakatuwa yung batang yun. No? Charito po, Pastor Charito. Nakakatuwa yung batang yun kung sino man yun. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po sa pag-attend. See you next week po. God bless po.